Salamat sa Panginoon at kayo ba ay masaya sa hapong ito? Amen. Salamat sa Panginoon at muli tayo ay nandito sa kanyang gawain and it's always nice to be in the house of the Lord. Amen? So, happy Lord's Day sa ating lahat at buksan natin ang ating mga Biblia. Buksan natin ang ating mga Biblia dito sa Philippians chapter 2 at kanina, salamat sa ating pagsamba sa Diyos kaninang umaga. Salamat sa mga regular visitors na nakarating kanina. Marami pa tayong bisita ang hindi nakapunta, no? Pero it's okay. Continue lang talaga natin silang ipanalangin na magpatuloy sa paglilingkod. Amen? So tayo, na miyembro tayo na mga regular, tuloy lang talaga tayo sa ating paglilingkod. Amen ba? So buksan natin Philippians chapter 2 verse 12 and verse 13. Philippians chapter 2 verse 12 and verse 13. Okay? Sige, sabay-sabay natin basahin. Basahin natin verse 12 and verse 13. Say amen kung nakita na natin. Basahin natin. Ready? Go. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Okay, so the title of God's message this morning, this afternoon is working out your own salvation or working out. Okay, pag sinabing working out, ano yun? Kumbaga, pag ikaw nasa gym, sino sa inyo nakapasok na sa gym? Nakapag-gym na, meron na ba? Ano ang ginagawa ng mga taong nasa gym? Philippians chapter 2 verse 12-13. Ano yung ginagawa ng mga taong nasa gym? Workout. Diba? Sabi niya, work out. Yan ang pag-uusapan natin. We need to work out. Ibig sabihin, we need to put into practice. Okay? Kung ano yung ating natutunan. Tayo manalangin. Let us pray, ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan na kami po ay nakabalik sa inyong pong bahay-sambahan upang sumamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po magkait sa amin, magpaunawa at magpaalala matungkol po sa inyong salita. Lord, bless every one of us sa lahat ng mga kapatiran na may karamdaman. Kayo po ang patuloy na magpagaling, Panginoon. At bless niyo po ang buong hapon na ito, kayo po may taas at maluwalhati, patawad sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so maaari na po tayo maupo. Okay? So, alam niyo po, tayong mga Kristiyano, okay? Simula nung tayo ay naging Kristiyano, ito yung pag-uumpisa na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, hindi porket save ka na, tapos na ang lahat. Okay? Actually, nung ikaw ay naligtas, yun pa lang yung umpisa na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. At kalooban, at disenyo talaga sa atin ng Diyos bilang mga Kristiyano, na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya nga hindi maganda na once na ikaw ay maligtas, kung kailan ka naman naligtas, tsaka ka naman lumayo sa Panginoon. Or kung kailan ka naman naligtas, tsaka ka naman nag-backslide, which is yun ang hindi dapat mangyari. Amen? Which is yun ang hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. But, ngayong ligtas na tayo, save na ba tayo? Save na ba tayo? So, ngayong save na tayo, mahalaga na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Kasi sinabi dyan, sa binasa natin, tignan nyo. Alam nyo, ang paglilingkod natin sa Panginoon is every day, every minute, every hour. Nang ibig sabihin ay we are obeying. Okay? Tayo ay sumusunod. Okay? Kaya nga, tandaan nyo ang paglilingkod sa Panginoon or ang pagsamba sa Diyos, ang ibig sabihin yan ay pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos? Alam na natin yan. Pananalangin, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia. So alam na natin yung mga utos ng Diyos at ito yung dapat nating sundin sapagkat ito yung way ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Okay? Bagamat
Itong ginagawa natin ay pagsamba to. Di ba? Pagsamba ito sa Diyos, nakaupo kayo dyan, nakikinig ng salita ng Diyos, kumakanta tayo. Okay? Pero isa sa paraan ng pagsamba sa Diyos, alam nyo kung ano? Yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya alam nyo hindi porket, tawag dyan, ang pagsamba ay hindi lang ito ginagawa tuwing nasa church. Ang pagsamba, ginagawa din yan kahit nasa labas tayo. Amen ba? Tandaan nyo, ulitin ko. Ang pagsamba, hindi lang ito sa loob ng simbahan. Ang pagsamba, paglabas nyo ng simbahan, pwede rin i-apply ang pagsamba. Sa pamamagitan ng ano? Pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya yun ang tunay na pagsamba na tayo ay susunod sa mga utos ng ating Diyos. Kaya nga tignan nyo dyan sa Philippians. Itong Philippians, ang sumulat nito ay sino ang sumulat ng Philippians? Si Apostle Paul. Sinulat niya ito sa mga tao sa Philippi. Nagbigay siya ng instruction, mga kapatid. Tignan niyo sa verse 12, yung binasa natin kanina. Sabi dyan, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Kaya tandaan nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, with or without the leader, we need to serve the Lord. Amen? Kaya sabi ni Paul dyan, not as in my presence only. Bakit? Kasi may mga Kristiyano na kung kailan lang sumusunod kapag present ang leader. Di ba? Pag present ang leader. Kaya ang tawag doon, kapag tayo ay sumunod, kapag tayo ay naglingkod, dahil sa nakikita tayo ng tao, ang tawag doon is men pleasers. Pag sinabing men pleasers, okay, ito yung mga gumagawa kasi merong nakakakita. Nasubukan nyo na bang gumawa kasi, nandyan si ano? Nasubukan nyo na ba sa ano yun, sa eskwelahan? Na, nandyan na si ma'am, tara, punasan natin blackboard. Kaya pagpasok ni ma'am, nagpunas si ano nagpunas si Jamie So, ibig sabihin, para isipin ng teacher di ba? Kita ako nagpunas. Di ba, nasubukan nyo na yung gano'n? Na, nandiyan yung teacher, diba? Sa malayo pa lang, may naka-look out na estudyante. Nandiyan si ma'am, sasabihin sa buong room, di ba? Nandiyan si ma'am, kaya ayos kayo lahat. Yung iba, biglang kumuha ng nagwalis. Ang tawag dun is, Ama Alex, no? Subukan mo rin, Alex. Tawa si Alex, Tapos, ang ibig sabihin nun ay men pleaser. Ibig sabihin, gusto mong i-please yung tao. Na, kaya ka gumawa kasi alam mong nandyan siya. Diba? Yung sinasabi ni Paul na not as in my presence only. Ang pagsunod natin sa Panginoon, tandaan nyo, ay individual ito. Individual. Pag sinabing individual, bawat isa sa atin ay kailangan sumunod sa Panginoon na kahit walang taong nakatingin. Diba? Halimbawa, sa tahanan natin, ano ba yung mga sinusunod natin na utos ng Diyos sa ating mga tahanan? Tulad ng devotion, Kayo ba, o tayo ba ay nagdi-devotion? Kahit na nasa bahay tayo, utos ng Diyos na magbasa tayo ng Bible, kahit walang nakakakita sa iyo, you need to obey. Sunod ka lang sa utos ng Diyos kahit walang nakakakita sa iyo. Amen? Kasi ang pagsunod sa Panginoon, kahit na meron o walang nakakakita, sunod talaga tayo sa Panginoon. Amen? Kasi individual nga ang pagsunod sa utos ng Diyos. Pero maaring ito yung mga naging problema sa mga Kristiyano sa Philippi. Na maaring ang naging problema nila is sumusunod lang sila is because present or nandyan yung leader or nandyan kasi si Apostle Paul. Pero sinabi ni Paul na kayo, susunod lang kayo or susunod kayo hindi dahil sa present ako. Kundi susunod din kayo, maglilingkod kayo sa Panginoon kahit na ako ay absent. Ay sinabi niyo, tingnan niyo. Not as, verse 12, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed." Masunurin talaga itong mga Kristiyano dito sa Philippi, no? Nawa, ganun din tayo. Amen? Na tayo ay maging masunurin. Pero sabi ni Paul, not as in my presence only. Hindi lang sa tuwing nandito ako. O hindi lang sa tuwing nakikita nyo ako. Hindi lang sa tuwing present ako. But, tingnan nyo. But, merong isang word na naidagdag Tingnan nyo. But now, much more. O di ba? More in my absence. Ibig sabihin,
hindi lang kayo susunod or hindi lang kayo maglingkod sa Panginoon pag ako ay present. Dapat mas higit pa. Ayan, much more in my absence. Mas higit pa. No, mas higit pa na kahit wala ako. Amen? So, ibig sabihin, ang paglilingkod natin sa Panginoon, kahit na minsan wala tayong kasama sa paglilingkod, or minsan may kasama tayo sa paglilingkod, or kahit na minsan wala tayong kasama sa paglilingkod, much more. Ibig sabihin, mas maglingkod pa tayo ng matapat. Amen? Mas maglingkod pa tayo ng matapat. Ayun dito, tuwing hapon, may mga hindi bumabalik. Pero kahit na yung iba ay hindi bumabalik, i-apply natin itong much more. Amen? Ibig sabihin, mas lalo pa tayong maglingkod. Baka mamaya, isipin nyo, parang hindi naman sila bumabalik paghapon. Hindi na rin ako babalik. Hindi. We need to set an example. Amen? Na kahit na hapon, mainit ang panahon, no? Pero hindi na mainit, di ba? Ano na malamig-lamig na, mahangin na. Di ba? Much more. Ibig sabihin, mas lalo pa tayong maglingkod sa Panginoon, mas lalo pa tayong sumamba sa Panginoon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, hindi naman yan nabase sa hindi naman yan nakabase sa bilang. Tama? Hindi naman yan nakabase kung nandito or present si ganito, si ganyan. Kasi ang pinaglilingkuran natin dito, sino? Isa lang naman eh. Sino ang pinaglilingkuran natin dito? Yung Panginoon. Yung Diyos natin. Kaya sabi ni Paul, in-encourage niya sa mga tao dito na not as in my presence only, but much more in my absence. Sabi dyan, tingnan nyo. Work out your own salvation with fear and trembling. So yung sinabing work out your own salvation, may mga doktrina or may mga taong nagtuturo ng ibang doktrina na ang salvation daw ay kailangan pagtrabahuan. So mali yung interpretasyon na gano'n Amen? Mali yung interpretasyon na gano'n na sabi nila, pagtrabahuan mo daw ang kaligtasan. Hindi na natin kailangan pagtrabahuan ang kaligtasan. Ang ibig sabihin ng workout dyan, ligtas ka na, but you need to put into practice kung anong meron ka. Amen ba? Ibig sabihin ng workout, hindi yung pagtatrabahuan mo para magkaroon ka. Yan kasi yung doktrina na tinuturo ng iba, kaya mag-ingat tayo sa verse na to na may mga nagtuturo na tinitwist nila, na pinapakita nila dito sa verse na to na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng good works. So pag hindi ka maalam sa salita ng Diyos, madadaya ka. Na baka isipin mo, oo nga no, kasi sabi niya no, work out, pagtrabahuan. So sa atin, ang paninindigan natin na naayon sa Biblia, yung workout dyan is you put into practice. Ibig sabihin, sa workout dyan, ligtas na tayo. Amen ba? Ibig sabihin, saved na tayo. So ano gagawin natin dahil saved na tayo? We need to put into practice. Ibig sabihin, dahil saved na tayo, kailangan mamuhay tayo bilang ligtas. Amen ba? So bilang ligtas, ano ba dapat yung ating gagawin? O ano bang gagawin natin kung tayo ay ligtas na? Pagsunod sa utos ng Diyos. Amen? Sasamba tayo, maglilingkod tayo sa Kanya. Susunod tayo sa mga utos niya. Why? Because we are saved. Hindi tayo mag-work, hindi tayo tatrabaho, hindi tayo gagawa para maligtas. Kundi gagawa tayo sapagkat ligtas na tayo. Okay? Halimbawa, yung workout nga, yan ay makikita nyo lagi doon sa mga gym. Di ba, na mga nag-workout? Bakit nag-workout yung mga tao sa gym? Bakit sila ano ba yun? Binubuhat nila yung barbell. Natingin nyo, bakit sila nag-workout? Para magkamasel? Para magkamasel ba? Ha? Ano? Para magkamasel? Ha? Hindi. Kasi una, may muscle na sila eh. Amen? Kaya sila nag-gym, nag-workout. May muscle na. Ang gagawin na lang is i-enhance. Na para mas lalong makita. So, ganoon din sa salvation.
Save ka na eh. Ligtas ka na. So anong gagawin mo? Para makita na ikaw ay saved. Aba, you need to put it into practice. Na ang ibig sabihin, mamuhay ka bilang isang ligtas. Pero hindi ibig sabihin na perfect na tayo, di ba? Ibig sabihin, may pagbabago sa ating buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, sa binasa natin kanina, di ba? 1 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Anong sabi doon? All things are passed away. Behold, all things are become new. Meron talagang pagbabago bilang isang Kristiyano. Pag winert out mo, okay? Pag winert out mo, meron talaga. Pero, tandaan nyo wag natin itong ma-misinterpret. Hindi ibig sabihin na pag ang isang tao ay nakagawa ng masama, hindi ibig sabihin na unsafe na siya. Okay, wag nating ma-misinterpret kasi ang mangyayari niyan is bumabase na tayo sa work. Bumabase na tayo sa pagkilos ng tao kung yan ba ay safe or hindi. Okay, isa lang ang ibig sabihin lang natin mga kapatid. Once you are saved, talagang ipakita natin na tayo ay ligtas. Amen ba? Ipakita natin na tayo ay ligtas. Meron talagang pagbabago. Sabi ng Bible, all things are become new. Diba? Basta lahat ay naging bago. Kaya may bagong kasuotan, may bagong work out your own salvation. Diba? Dati Aldrin, hindi naman ikaw ganyan, diba? Pero ngayon, diba? Yan ang damitan natin. Yan ang mga damitan natin. Diba? Hindi natin alintana kung mainit. Diba? Sa iba, ay, mainit. Ano na lang tayo pag may simba? Magporma tayong pang summer. Kaya yung ibang nagsisimba, naka-polo. Pero yung polo nila, may mga flowers. Kaya yung mga pang summer na damit. Parang pupunta sa beach, alam niyo yun, di ba? Tapos naka-maong lang na short maong. Naka-sunglass. Parang pupuntang beach. Ganoon ang pormahan ng ibang mga nagsisimba. Pero sa atin, wala to. Basta sanay ka na. Why? Because we need to give our best. Amen? Bigay natin yung the best na paglilingkod natin sa Panginoon. Bakit? Ang init na panahon, hanggang ngayon lang yan eh. Ang sunod nito, April, May. Ano lang yan? Ano na ang date na ngayon? Anong date na? Ha? April 12. Ilang araw na lang, kalahati na. Tama, tapos pag natapos yan, May. May, isang buwan na lang yan. Pagkatapos ng May, tag-ulan na naman. Amen? Kailangan tayong mga Kristiyano, marunong tayong ang tawag dyan, marunong din tayong mag-adjust. Alam nyo, nakakalungkot sa panahon ngayon, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ang dali lang mag-excuse ng mga tao. Pero kapag ibang bagay, all out yan. Kahit sa inyo mga estudyante, may mga estudyante na pag in-invite mo, ay, Pastor, pasensya na, hindi makarating, hindi ako makapunta. Bakit? Pastor, yung sakit ng ulo ko eh. Sakit ng ulo ko. Pero kapag school, kahit na masakit ang ulo, tapos halimbawa exam, hindi a-absent yan. Nagets nyo? Tama, no? Hindi a-absent yan. Bakit? Hindi ako absent. Meron nga akong nakausap one time na may isang young people, yung nanay niya, hindi nakasimba kasi may sakit, minsan naman may mga practices. Pero, one time may nakwento yung nanay niya na yung anak niya may ubo, may sakit. Pero ano ginawa? Hindi sana papasok kasi may sakit, may ubo. Aba, nagkasundo pa rin sila na pumasok. Yung nanay, gusto niya pa rin papasukin yung anak niya eh. Sabi ng nanay, sige mag-face mask ka na lang para makapasok ka kasi may exam pala kayo.
Gagawa at gagawa talaga ng paraan. Pero sa church, may upo ka, o sige, magpahinga ka na lang muna. Kasi baka mahawa yung mga tao sa church pag may upo ka. Eh, di ba ganun din naman sa school? Pag sa school nga, may katabi ka pa dun eh. Baka mahawa. Isipin nyo kung paano ang tao ang dali lang mag-excuse pagdating sa paglilingkod, pero pagdating sa ibang bagay, wala silang pakialam kung may sakit-sakit pa sila eh. Tama? O pagdating sa lakwantsa, walang pakialam kahit na sobrang init, tirik yung araw. Sige lang. Pero kapag church, ay, init. Ayoko na doon sa church, mainit. Mainit ang panahon. Pero pagdating sa lakwantsa, walang problema. Amen? Amen ba? So yun ang problema sa panahon natin ngayon. Na ang tao ang dali lang, ang bilis lang mag-excuse kapag dating sa paglilingkod sa Panginoon. Pero pagdating sa ibang bagay, kahit na may sakit yan, all out yan. Amen? O tara, church tayo. Daming dahilan. Pero pag swimming tayo. Saan, pastor? Doon sa sa pinakamagandang beach. Doon sa Boracay. Ano kaya ang mararamdaman niyo kapag magsiswimming tayo? Di ba yung excitement, mabubuhay yung physical natin. Tama? Eh, di ba mas lalo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? Amen? Mas lalo dapat tayong maging all out pagdating sa Panginoon. Kasi, hindi naman tayo naglilingkod sa tao. Sabi nga ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Okay? At sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sabi diyan, we need to work out. Ibig sabihin, we need to put into practice. Ibig sabihin, sa lahat ng mga panahon, ipamuhay natin na tayo ay Kristiyano. Mainit na panahon man, malamig na panahon man, you live as a Christian. Amen? Amen ba? We need to live as a Christian kahit naman. Anumang panahon yan. In all seasons of life. Sabi nga, work out your own salvation with fear and trembling. Meron din nakalagay sa Bible, serve the Lord with fear. Palang init. Kaya palang init, no? Serve the Lord with fear. Saan nga nakalagay yun? Sa Book of Psalms ba yun? Tingnan natin. Parang nabasa na natin yung Aldrin, no? Ha? O ba, alam ni Aldrin, no? Chapter? Okay, devotion namin ni Aldrin yan. Psalm chapter 2, verse 11. Oh. Ano sabi dyan? Serve the Lord. Kanina, di ba, nabanggit doon sa Philippians yung fear and trembling. Dito rin meron din eh. Psalm 2, verse 11. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kaya kailangan, para ang paglilingkod natin ay makapagpatuloy tayo, we need fear. Kailangan natin magkaroon ng takot. Anong takot? Takot sa multo? Hindi takot sa multo, takot sa tao. Takot dapat sa Diyos. Amen? Mahalaga na may takot sa Diyos eh. Kahit na sabihin mong kahit ikaw na lang ang naglilingkod, kahit na minsan wala kang kasama sa paglilingkod, kahit na ilan tayo, basta may takot tayo sa Panginoon, magpapatuloy talaga tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, balik tayo sa Philippians. Philippians chapter 2. Ayan, sabi dyan, binasa natin na, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13, for it is God which worketh in you. Wow! Ang sarap makita, no, sa verse 13. Kaya pala kailangan natin mabuhay as a Christian. Magsikap na sumunod sa utos ng Diyos, magsikap na maglingkod sa Panginoon, kahit na anong panahon man, summer, tag-ulan, all the time, we need to serve the Lord with fear and trembling. Habang naglilingkod tayo, bakit? Kasi tignan nyo sa verse 13, it is God which worketh in you. O, di ba? Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos na tayo ay naglilingkod sa Kanya.
Amen? Kaya hindi dapat tayo mawalan ng gana sa paglilingkod. Always be excited. Diba? Kayo ba kahit service ng hapon, excited pa ba kayo? O baka naman kaya kayo naglilingkod kasi, lingkod tayo kasi baka mapagalitan tayo ni pastor. Lingkod tayo kasi baka matamaan tayo sa preaching kapag hindi tayo maglingkod sa Panginoon. Ay, lingkod tayo kasi natatakot ako kay pastor. Di ba? Hindi yun yung tamang dahilan pagdating sa paglilingkod. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon is because ang Panginoon din kasama natin na gumagawa, kumikilos sa ating buhay. Ayan, no? It is God which worketh in you. Ito, both to will and to do of His good pleasure. Pag sinabing pleasure, ano sa Tagalog ng pleasure? Kasiyahan. So, ibig sabihin, habang tayo naglilingkod sa Kanya, nakasama natin siya, kasiyahan niya na kumikilos sa atin. O kasiyahan niya na kumilos siya sa atin. Tignan nyo yung point ng verse na to, ha? Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, the way na maglingkod ka, nakasama mo siya, kasiyahan ng Diyos na kumilos siya sa iyo. Kasiyahan ng Diyos na kumilos siya sa iyo. Di ba? Kaya, habang nababago yung buhay natin, ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Kanyang salita, kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tignan nyo, habang nababago yung buhay nyo, masaya ang Diyos na kumikilos siya sa buhay nyo, sa buhay natin. Kaya, imbis na mawalan tayo ng gana, mas lalo pa tayong maging excited sa paglilingkod kasi kasama natin ang Diyos At ang Diyos ang kumikilos sa atin na ginagawa niya sa atin yung mga bagay na ikasisiyan niya mismo. Ayan, no? Tingnan nyo. Both to will and to do of His good pleasure. Kaya kasiyahan niya na mabago niya tayo. Kasiyahan ng Diyos na tayo ay nababago kasi siya yung kumikilos. Kasiyahan ng Diyos na kayo, nababago kayo. Ha? Kasiyahan ng Diyos na kayo, nababago kayo. Kayo ba natutuwa na dito sa church natin, nakikita nyo sa isa't isa yung pagbabago? O si Aldrin, masaya ba kayo na nababago si Aldrin? Di ba? Lahat tayo dapat maging masaya na nagbabago. Hindi yung, hindi naman siya ganyan. Ganito naman siya No, sabi nga ng kaibigan niya sa akin, na ganito daw siya, chinismis sa akin ng kaibigan. Hindi dapat ganon. Amen? Kasi lahat naman tayo may mga ugali na hindi naman maganda dati. Tama? Lahat naman, sino ba sa atin ang makapagsabi na, ako pastor, lahat ng ugali ko mabuti. Meron ba? Wala. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang ugali na hindi maganda. Pero nagsasama-sama tayo dito. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? At habang naglilingkod tayo sa Panginoon, masaya ang Diyos na kumilos siya sa atin. At yung pagkilos siya sa atin, kasiyahan ng Diyos yun, na dahan-dahan niya tayong binabago. Amen? Kaya, kung tayo nga masaya na may nababago sa atin, masaya ba kayo na ganyan ang sortihan ko? Ha? Masaya ba kayo? Nandito pala si Alex. O, may bisita natin si ano? Si ano pangalan mo? Si Janela. Saan si Jasmine? Jasmine ba? Ha? Ay, Jessica pala. No? Di ba? Yung mga bisita natin, masaya ba kayo na mabago? Tandaan nyo, huwag kayong tumingin sa bad attitudes ng bawat isa sa atin. Lahat naman tayo mayroong mga bad attitudes at minsan nakikita natin yun sa bawat isa. Tama? Pero huwag kayo dun mag-focus. Mag-focus tayo doon sa kung paano ang Diyos kumilos sa buhay natin. Halimbawa, may nakita akong bad attitude kay Aldrin. O, nakita ko yun. Pero, para maging masaya pa ako na maglingkod na kasama siya, ang titignan ko sa kanya, it's not his bad attitude. Pero kapag may bad attitude siya, pagsasabihan, i-correct. Di ba? Pero, hindi ako doon mismo mag-focus. Mag-focus ako doon sa kung paano ang Diyos kumilos sa kanya. So, pag nakafocus ako doon sa kung paano ang Diyos kumilos sa kanya, mas mag-enjoy ako maglingkod. Amen?
Kasi kapag nakafocus na lang tayo sa bad attitudes ng bawat isa, mawawalan ka ng gana sa paglilingkod. Naisipin mo, ay, ayaw ko na magsimba. Bakit? Kasi, si ganito, pangit ugali. Si ganito, meron siyang hindi magandang mga sinasabi. Si ganito, ganyan. Pero kapag nakafocus ka sa kung paano ang Diyos kumilos sa bawat isa sa atin, magiging masaya ka sa paglilingkod at magiging masaya tayo sa ating mga kanya-kanyang pamumuhay. Kapag nakikita natin yung isa't isa, hindi inis, hindi galit ang magibabaw. Bakit? Kasi nakatingin tayo doon sa kung paano ang Diyos kumilos sa atin. Amen? Di ba? Paano ang Diyos ang kumilos sa atin? Natututo tayo. Di ba? And si Ibo, paano, ang tinitingnan ko kay Ibo, paano kumilos ang Diyos sa buhay mo? Natuto ka magpiano, natuto ka mag-sumlider, natuto mag-MC. Ganon din kay Isis, may mga natutunan din. Ganon din sa inyo. Amen? Hindi tinataas natin yung isa't isa. Ang point natin dito is, kasama natin ang Diyos. Habang tayo naglilingkod, kasama natin ang Diyos na kumikilos siya sa atin. Amen? Kumikilos siya sa atin. Eh, kanina, ang sabi? For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Tandaan nyo yan. Take note nyo yan. Take note nyo yan. To do of His good pleasure. Ito yung gawin nating memory verse. Yung verse 12. Kaya nyo ba yan? Verse 12. Kala nyo, verse 13 ha? Verse 12. Ano nakalagay sa verse 12? Philippians 2:12. Ito yung memory verse. O, ganun din sa mga kapatiran na nanonood dyan sa live, ha? O, ito yung memory verse natin. Verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi yan mahaba. Maiksi lang yan. Amen? Kapag positibo ka, maiksi lang yan. Pero kapag reklamador ka, mahaba yan sa'yo. Tama? Pag puro reklamo ka at negatibo ang isip, mahaba naman yan. Pero pag nag-enjoy ka bilang Kristiyano, maiksi lang yan. Parang babawi tayo kasi ngayon wala tayong memory verse. Eh. Tama? O, babawi lang din tayo. Tsaka maiksi lang naman yan. Parang mahaba lang naman yan pag sinend sa GC. Diba pag sinend sa GC, kinapi-paste sa sinend sa GC, parang ang haba. Yan, maiksi lang yan. Verse 12 ha, yan ang memory verse natin. Next Sunday, Philippians 2:12. Yung sinabi dyan sa verse 13, tandaan nyo to ha, both to will and to do of His good pleasure. Pag sinabing pleasure, ano yun? Kasiyahan. Kasiyahan. Kaya ako bilang pastor, masaya ako sa inyong lahat. Masaya ako na kumikilos ang Diyos sa buhay ni Aldrin. Masaya ako na kumikilos ang Diyos sa buhay ni Jamie. Masaya ako na ang Diyos kumikilos sa buhay ni Andre. Kahit na wala si Andre ngayon. Shout out kay Andre kung nanonood ka. No? Bumalik ka na. Diba? Kasi, alam nyo, ang Diyos kumikilos. Hindi lang sa paglilingkod natin. Kapag mag-backslide tayo, ang Diyos kikilos din siya na ano, paluin niya tayo. Saan ang gusto nyo itong pagkilos ng Diyos? Yung pagkilos ng Diyos na paluin niya tayo kasi naging backslider tayo, naging pasaway tayo? O doon sa pagkilos na dahan-dahan tayo binabago ng Diyos? Saan ang gusto nyo pagkilos doon? Siyempre yung pagkilos na, binapalo? Binabago, di ba? Yung pagkilos na binabago tayo ng Diyos. Di ba? Kaya, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Huwag tayong mag-backslide. Mas lalo pa tayong maglingkod sa Diyos. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa atin. Amen? Kumilos sa ating buhay. Both to do of His good pleasure at masaya ang Diyos na kumilos siya sa ating buhay. Ito yung ngayon, verse 14. Ito na, verse 14. Yeah. Sabi dyan, basahin natin. Ready, go. Do all things without murmurings and disputings. Oh. Habang wino-workout natin, ibig sabihin habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, yung ating pagkilos ay
Do all things. Ibig sabihin, gawin natin ang lahat ng mga bagay. Maglingkod tayo sa Panginoon without murmurings. Alam niyo yung murmurings? Ano sa Tagalog ng murmurings? Pagre-reklamo. Diba? Kaya dito, pag naglingkod tayo sa Panginoon, huwag tayong magreklamo, ha? Huwag tayong magreklamo na ano ba yan? Bakit may service pa tayo ng hapon? Dapat wala na lang kasi ang init-init. Tirik yung araw. Tapos sasabihin pa ni Pastor na 3:30 ang simba. Ang init-init nga, tingnan nyo, yung yero, nag-aanuhan, di ba? Ang tawag dyan, ano ba, yung ng singaw ng ang init-init. Dapat hindi na lang tayo, dapat i-cancel na lang ang simba. No. Amen? No. Do all things without murmurings. Maging masaya tayo sa paglilingkod. Walang murmurings, ha? Pag tayo ay nautusan na maglingkod or ano pa mang ministries, dapat i-take nyo yan as kasiyahan na tayo ay na-assign sa certain ministry. Kayo, mga nautusan kayo ay, Aldrin, pakiayos nga nung ganito. Aldrin, pakiayos nga yung ganito. Walang reklamo, without murmurings. Ako na lang lagi yung inuutusan. Huwag kayo magkaroon ng mindset na gano'n na ako na lang lagi inuutusan, ako na lang lagi. Hindi. I-take nyo yun as, kasiyahan ko na mautusan ako ng pastor ko. Amen? Kasiyahan ko na makagawa ako sa gawain ng Panginoon. Without murmurings. Walang pagre-reklamo. Kasi kapag magreklamo ka, ano mangyari? May maganda bang naidudulot ang pagre-reklamo? Hindi. Pag nagreklamo ka, may stress ka lang. Pag nagreklamo ka, yayaman ka ba? Pag nagreklamo ba tayo, yayaman tayo? Kung nakakayaman lang ang pagre-reklamo, magreklamo na tayo. Di ba? Kung nakakayaman lang, pero hindi nakakayaman. Walang magandang naidudulot ang pagreklamo. So, imbis na magreklamo tayo, maglingkod tayo ng may kasiyahan. Amen? Enjoy lang. Enjoy. Enjoy. Kahit sa soul winning, visitation, you enjoy. Walang reklamo. Ang Panginoon nga nung siya ay napako sa krus, pero bago siya napako, di ba? Ang dami niyang naranasang hirap. Kinurunan siya ng tinik. Pinunit yung damit niya, binugbog siya. Tapos, sinugatan siya. Tapos, naligo siya ng dugo. Nagreklamo ba siya? Hindi siya nagreklamo. Sabi doon, di ba? He endured the cross, despising the shame. Saan nga yun? Hebrews, sir natin. Hebrews. Gusto ko lang ipakita na sa inyo yung sinabi talaga ng Bible na without murmurings. Wala talagang halong pagre-reklamo. Hebrews 12. Hebrews chapter 12. Verse 2. Hebrews chapter 12. Verse 2. Ano sabi? Babasahin natin. Ready, go. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus. Kaya sa paglilingkod natin, dapat sa Diyos tayo nakatingin, sa Panginoon. Amen? Looking unto Jesus. Hindi sinabi na tumingin ka sa kapwa mo. Kasi kapag sa kapwa tayo nakatingin, nakamatisod lang tayo. Pag sa kapwa tayo nakatingin, manghihina lang tayo. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, looking unto Jesus. Amen? Para kahit na may mga problema, masaya ka pa rin naglilingkod. Bakit? Nakatingin ka sa Panginoon Ano sabi? The author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross. Kita nyo? Pinagtiisan niya yung cross. He endured the cross. Ano pa? Despising the shame, binaliwala niya yung hiya. Di ba nakakahiya yung ginawa? Pinako siya sa krus, hubad siya nun. Nakapako siya sa krus. Hindi siya nahiya.
He despised the shame. He despised the shame. And He sat down at the right hand of the throne of God. Nakita nyo ba dyan na nag-murmur ang Panginoon? Nakita nyo ba na nagreklamo ang Panginoon? Noong time na pinako siya sa cross, papunta doon sa Mount, Mount Golgotha, papunta doon. Alam nyo ba na mainit din ang panahon noon? Tirik ang araw, mainit ang panahon. Pero walang record sa Bible na nagreklamo ang Panginoon. He endured the cross, He despised the shame. Ganun din tayo. Nainitan lang, magreklamo ba? Wag na tayo magsimba. Mainit ang panahon. Minsan hindi mo maunawaan ng Kristiyano Huwag tayo magsimba. Bakit? Maulan. No, tag-ulan maulan. Konting ulan lang, walang simba. Ngayong walang ulan. Huwag tayo magsimba. Bakit? Grabing init, Baka sasakit ang ulo mo yan. Baka magkasakit ka. Di ba? Hindi mo maunawaan ng tao. Pag may bagyo, huwag tayo magsimba. May ulan. Ngayong walang ulan, huwag tayo magsimba. Mainit. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ibig sabihin lang yan, ang problema, hindi talaga yung panahon. Ang problema ay ang, Anong problema? Attitude. Amen? Pero totoo yan, tama? May mga hindi nagsisimba kasi huwag tayo magsimba, delikado ang panahon ngayon. Sabi sa baliktad, nag-level yung heat index, napakainit na. Kaya mahirap. Kaya huwag tayong lalabas. Okay lang sana kung hindi ka lalabas kasi pupunta ka kung saan-saan. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kahit na mainit ang panahon, pag gusto mong maglingkod dahil sa mahal mo ang Diyos, gagawa ka ng paraan. Amen? Ngayon mainit, so anong paraan? May tubig naman. Inom ng tubig, inom lagi. May naman, may payong naman. Di ba? Bakit nga sa eskwelahan kahit na umulan, tatakbuhin mo yun, di ba? Subukan mo na yung Jamie. Para lang makapasok ka. Nasubukan mo na gusto mong pumasok pero walang service. Anong ginawa mo? Nilakad mo? Nasubukan mo na yan? Kasi kung may gusto, may paraan. O kayo, nasubukan nyo na na umulan, na wala kang payo. Tapos gusto mong pumasok. Anong ginawa nyo? Di ba, tatakbuhin nyo ng eskwela. Lapit lang, di ba? Tatakbuhin nyo kahit walang payong. Bakit? Gusto mo Amen? Gusto mo Ganun din ang paglilingkod sa Panginoon. Pag ayaw mo maglingkod sa Diyos, konting ulan lang. Wow, yes. Buti na lang umulan. Hindi ako makasimba. Di ba? Pero pag sa eskwelahan, sana unawa ang attitude ng estudyante pagdating sa school. Nawa, ganun din pagdating sa church, Kasi pagdating sa school, kahit na may sakit pa yan, kahit na umuulan pa yan, kahit na umaambon pa yan, hanggat hindi sinususpindi yan ng pag-asa, papasok talaga yan. Hanggat maaari hindi maka-absent. Pero pagdating sa church, sumakit lang yung dulo ng daliri. Pastor, hindi makasimba kasi may sakit. Okay lang sana kung malubhang sakit. O talagang sakit na ano tawag dyan? Yung sakit na hindi mo talaga kaya. Pero yung sakit na kunting sakit lang. Ang daming ganyang estudyante ngayon. Mga nakakausap ako. Pastor, hindi ako nakapunta nung Sunday. Pasensya na. Bakit? Sumakit kasi yung ulo ko, Pastor. Bakit sumakit yung ulo ko? Kasi napuyat ako, Pastor. Sabihin ko sana, kasalanan ko pala. Hindi dapat, hindi ka magpuyat para makasimba ka. Amen? Amen? We need to work out. We need to work out. Kasi ang Diyos ang kumikilos sa atin. Sabi dyan endure the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Okay, last verse na tayo. Dito tayo sa Philippians tayo, di ba kanina? Sabi dyan
Do all things without murmurings and disputings. Yan, don't murmur. Amen? Sa paglilingkod, huwag tayo mag-murmur. Kayo mga young people, huwag kayo magreklamo pagdating sa pagdating ng Panginoon. Amen ba? Dahan-dahan kayong babaguhin ng Panginoon. Huwag lang magreklamo. Huwag lang magreklamo. Enjoy lang natin ang paglilingkod. Tignan nyo. Kayo, huwag kayong magreklamo sa paglilingkod. Enjoy mo lang to. Kita nyo, darating ang panahon na makikita nyo yung sarili nyo. Ang laki na pala ng pinagbago ko. Amen? Ang laki na pala ng pinagbago ko. Bakit? Kasi hindi mo sinamahan ng pagmumurmur. In-enjoy mo ang paglilingkod sa Panginoon. In-enjoy mo ang paglilingkod sa Panginoon. Tapos, tignan nyo sa last verse na, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3, verse 14. Tayo na tayo. Philippians chapter 3, verse 14. Basahin natin. Ready, go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sinabi dyan na press. Let us press on. Ibig sabihin, we push. Tuloy lang. I press toward the mark. Amen? Kaya ang paglilingkod natin sa Panginoon na tuloy lang talaga tayo. Tuloy lang. Tuloy lang. The more na tumatagal tayo, the more na mas natutunan tayo. Gagamitin tayo ng Panginoon. Kung Aldrin, tuloy ka lang, gagamitin ka ng Panginoon. Ha? And next week, practice tayo na leading. No? Practice. Kailangan gamitin tayo ng Panginoon. Huwag kang papayag na ang sandibutan ang gagamit sa'yo. Huwag kang papayag na ang barkada mo ang gagamit sa'yo. Kailangan Diyos ang gagamit sa'yo. Amen? Lahat tayo, kailangan Diyos ang gagamit sa atin. Tayo mag-pray. Pray na tayo. Let us pray, ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you for reminding us this afternoon, Panginoon, na ang paglilingkod namin ay hindi ito nakadepende sa tao. We need to work out our own salvation with fear and trembling. Hindi dahil sa present ang leader at mas maigi at mas dapat kaming maglingkod. Meron at walang nakakakita. Tulungan niyo po kami na maging masaya kaming maglingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit at nakayupo, I want everybody to pray. Kung na yung live natin, tayo nyo na yung live. So kung mag-pray ang bawat isa, lalo na kayo mga young people, itong prayer nyo, go.